Tropang Hilonggo. Please welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. O di ba, sinasabi ho ng mga didiles na wala daw kwenta si PBBM, wala daw mga proyekto, wala daw pakialam sa bansa natin, mga kababayan. Kahit meron naman talaga mga proyekto na natatapos na ngayon at napapakinabangan na ng mga tao, eh hindi pa rin ho nakikita ko ng mga didilis mga kababayan kahit idigit mo sa mata nila eh. Yung flood control nga, binilag ko na rito. Sinabihan pa akong fake news, luma na yan eh, di ba? Ay ganun ho mga utak ng mga didilis eh, mga kababayan eh. Alam niyo maraming proyekto si BBM. Talagang lahat ng proyekto po kung anong ginawa ng tatay niya dati, talagang sinundan niya yun mga kababayan. Kung may proyekto na naiwan kay Duterte, tinuloy rin yun mga kababayan. At hindi lang yan. Kaya nga nagsabi siya, build better more. Mas maraming proyekto, mga kababayan, ang gagawin sa kanyang administrasyon, mga kababayan. Yun nga lang kasi, napipik news kasi, sinisira kasi ng mga nasa kabila mga kababayan, sinasabi nilang walang proyekto daw kahit meron naman. No? Kahit nga binablog ko na dyan mga kababayan, pinapakita ko na ayaw pa rin nila maniwala eh. O katulad nito mga kababayan, no? Ilang presidente na yung nagdaan, no? Sinong presidente na eh, mula kay Gloria, Erap, kay Erap, Gloria, si Gloria kasi ano na yan eh, medyo nagkano, si Erap kasi parang 2 years lang ata si Erap nun mga kababayan. So si Noynoy, tsaka si Duterte, tsaka kay PBBM. So ngayon lang po, no? Sa dami na ilan na ang nagdaan mga kababayan. So mukhang si PBBM lang po ang solusyon sa EDSA. Mga lubak-lubak na kalsada sa EDSA mga kababayan. So ilang presidente na yung nagdaan. Ito mga kababayan Ito sasabihin ko. Buong EDSA, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ngayong taon. Ngayong taon. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, uumpisahan ngayong taon. So, ibig sabihin may budget yan. Ang laki ng budget ng ng DPWH, mga kababayan. Pangalawa sila eh. So, ngayong taon, uumpisahan na yan. Mga didiles. Pero inyo, ilang presidente na ang nagdaan, pero hindi nila nakita yan, yung mga lubak-lubak yan sa EDSA. Yung sinasabi yung bangag, adik, yan. Yung nakakita at ipapagawa na para mas maayos yung daloy ng mga sasakyan at walang madisgrasya dahil sa lubak-lubak na kalsada. Tapos sasabihin nyo, walang nagagawa, no? Si PBBM. Walang proyekto. Hindi lang yan. Mayroon pa, mga kababayan. Ito. Paala kayo kung ayaw nyo maniwala. Basta ito, pinapakita ko lang sa inyo mga kababayan. Para ho sa mga kababayan natin na nagsasabi na wala daw ginagawa si PBBM dito sa bansa. So, ito mga kababayan, sinishare ko lang sa inyo. Kung maniniwala kayo sa akin at hindi, at kung ang gusto nyo naman malaman yung totoo, i-research nyo para mas maganda ho mga kababayan. I-research nyo para alam nyo rin po mga kababayan. Tulad nito, kauna-unahang ospital sa Tampakan, South Cotabato. Kauna-unahang ospital po sa Tampakan sa South Cotabato. Pero ano yan? Kauna-unahan. So ibig sabihin, kay BBM lang nangyari. Ilang presidente na yung nagdaan. 'Di ba? Ano ang masasabi nyo ngayong mga didilis na siya sabi nyo walang proyekto? Walang nagagawa si BBM. Bakit? Masakit sa mata, no? Pag nakakakita ng proyekto ni PBBM, kung merong mga nagagawang presidente dito, no? Masakit sa mata, no? Oy, nako, mag-ano kayo? Umikit na lang kayo kung nasasakitan kayo kasi hanggang 2028 pa yan. Marami pa, mga kababayan. Ito pa, tuloy natin. Yan ang PBBM admin proyekto at tulong hindi maingay at mapanira. Totoo. Mga kababayan, dapat gano'n naman talaga mga kababayan, hindi maingay, pero may gawa. Kumbaga, parang ang maingay daw, parang lata yan na walang laman. Pero pag hindi maingay, may laman yan mga kababayan. Yan si PBBM, mga kababayan. 'Di ba?
Kumbaga, kapag ka maraming bunga, ang isang puno, maraming nagbabato. 'Di ba? Maraming nagbabato, mga kababayan. So katulad din yan si PBBM. Yun nga lang, mga kababayan, si PBBM, talagang matalino at talagang maka-Pilipino. Kahit anong na bato ng paninira ng mga kapwa niya Pilipino, ang sukli niya lang laging ngiti at trabaho. 'Di ba? Napakatiyaan niya na lang ng trabaho, mga kababayan. No? Pinoprove niya na lang sa sarili niya na hindi siya ganyan. Kaso yung mga didilis talaga, mga kababayan, wala na eh. Baliktad na talaga utak. Mga kababayan eh. Talagang yung utak nila one-sided na lang. Yung gusto na lang talaga, utak nila, mga kababayan, one-sided na lang. Gusto talaga nila siraan ang admin. Yun talaga nakatatak sa isipan nila, mga kababayan. Oh. At hindi lang napapakinabangan na ngayon yan, mga kababayan. Yung ospital na yan sa Tampakan. Oh. 'Di ba? Nakikita nyo na talagang kay PBBM, tahimik, pero may gawa at napapakinabangan na ng taong bayan. Oh. Ganyan naman dapat, mga kababayan eh. Hindi si BBM nag-iingay. Nagtatrabaho si BBM para sa taong bayan. Nga lang yung iba, imbis na matuwa, ginagawan pa siya ng fake news. Sinisiraan pa siya sa mga proyekto. Kung wala naman pinagawang proyekto, galit na galit. Pero kung may proyekto naman, sasabihin, nako, marami na naman kinurakot yung mga yan. Pero kung walang proyekto, mas lalong nagalit. Ay, walang papuntahan po ang gobyerno sa mga utak na ganyan, mga kababayan. Pero alam nyo dapat matuwa tayo sa mga proyekto na mga napapakinabangan na ng tao ngayon. Tulad po dyan sa may Esplanades. Halimbawa mga kababayan, totally hindi pa tapos yan. Napakahaba po yan kasi kabilaan yan eh. Yung Pasig River, Esplanades dyan, mga kababayan, dyan sa likod ng post office, kabilaan yan. Pag natapos po yan ng kabila naman, alam nyo ba, dagdag tourist spot ang Esplanades natin. Halos araw-araw po, mga kababayan, may mga turista po na namamasyal doon at tuwang-tuwa sila, mga kababayan. At saka maganda kasi, mga kababayan, talagang marirelax ka kasi nasa gilid kayo ng ilog. Tsaka yung ilog po, pag ginagawa po yan, mga kababayan, lilinis po ang ilog natin. Talagang lilinis po ang ilog natin, maniwala kayo. Kapag natapos na po yan, kabilaan, mga kababayan. Kasi matatanggal po yung mga squatter dyan, yung mga naninirahan sa gilid. Yung ginawa dyan sa Esplanades, yung mga nanirahan dyan dati, binigyan ho yun ng pabahay ni PBBM, mga kababayan. Binigyan sila ng sarili nila ng tahanan, yung manakatira dyan sa ilalim ng tulay, dyan sa Dunes Bridge, diba? So, binigyan niya sila ng pabahay, mga kababayan. So, ngayon naman, mga kababayan, meron na ngayong ginagawa, yung karugtong, papunta naman ng Port Santiago hanggang Basico. Abot kasi ng Basico yan, magkukonekta na dun sa Bay Basico. Kaya napakaganda, mga kababayan. Na sana, hindi man ito matapos sa termino ni PBBM, na sana, ituloy po ng mga susunod na presidente. Dahil ito po ay makakahikayat talaga, mga kababayan, ng mga turista. Mga kababayan, kasi luwas na maganda po ang sa Esplanades, yung tanawin, at saka nakatabi sa may Ilog Pasig. Ang kinagandahan, magkarugtong lang siya ng Intramuros, mga kababayan. Magkarugtong lang siya at dudugtong na rin dun sa may Port Santiago. 'Di ba? Kaya sana, ituloy ito kasi alam natin ito ay makakatulong din sa pagtaas ng turismo. Alam naman natin ngayon na grabe, napakalaking kinita ng turismo ngayon sa bansa, malaki ang kinita ng turismo dito ngayon sa Pilipinas nitong 2024 lang, mga kababayan. Umabot lang naman yun ng 700 billion ang kinita nila sa turismo, mga kababayan. So, good job at congratulations po sa ating gobyerno sa sipag at tiyaga ninyo. At siyempre sa ating PBBM, mga kababayan. Dahil sa kanya, 'di ba, nararating natin yung ganyan, mga kababayan. Kaya good job sa ating Pangulo. Proud po kami sa ginagawa nyo. Sana
huwag kayong magsawa na ipakita sa kanila yung mga naninira sa'yo. Balang araw maintindihan nila yung ginagawa mo para sa bayan. Kaya nga, sa lahat nating mga kababayan, si PBBM tahimik sa kanyang pagpapagawa ng mga proyekto dito sa bansa dahil gusto niya, mga kababayan, makatulong talaga sa sambayan ng Pilipino. Tulad na lang po ng mga road to market. Yung road to market yung mga kababayan, ayan po yan para mapabilis po ang biyahe ng mga magsasaka papuntang market, mga kababayan. At nakikita na po natin yan. Halimbawa na lang ho, sa Iloilo mga kababayan na ibinida pa po ng ating DPWH doon sa Iloilo mga kababayan. Ang kanilang natapos na ng mga proyekto, kalsada, flood control, eskwelahan, gym, no? Na natapos nila under PBBM administration. Meron pa tayong nakita doon mga kababayan na bukid ginawa ng kalsada. Kasi alam nyo mga kababayan, kapag sementado kasi ang daanan, mabilis po ang biyahe ng ating mga magsasaka. Kung hindi o sementado yan mga kababayan, maputik, maabala, mga kababayan, at maaari pang masiraan itong ating mga kababayan na mga magsasaka, no? Kapag yung daanan sira-sira at putik pa mga kababayan, maputik pa. So maaaring masira yung mga sasakyan nila at mahirapan talaga ang ating mga magsasaka. Kasi ako, ranas ko rin yan mga kababayan dahil bago tayo pumunta ng Maynila, ranas din natin ang buhay probinsya. Kung gaano kahirap mga kababayan, lalo na kapag tag-ulan, okay kung tag-init mga kababayan kasi matigas yung lupa. Pero kung tag-ulan mga kababayan, napakahirap po na ilabas ang mga produkto ng mga magsasaka kung nasa bukid ka mga kababayan. O kaya napaka-good job ng ating Pangulo dahil yan talaga ang pangarap niya sa ating mga magsasaka. Mapabilis po ang pagdala nila ng kanilang mga produkto sa market. Yun talagang isa sa mga ginagawa ni PBBM at yan po ay ginagawa ng ating DPWH mga kababayan. Katulad po nito mga kababayan, babasahin ko lang. Ayan, nakasulat po dyan mga kababayan. Turismo ng bansa, isa na haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang turismo ng bansa, mga kababayan, isa din sa mga haligi kaya tumaas ang ekonomiya ng bansa, mga kababayan. Sa buong Asia, nalagpasan natin yung mga mayayaman pa ng mga bansa dito sa Asia, mga kababayan. Number 1 tayo, pinakamataas na ekonomiya ng bansa. So mangyayari ba yan kung hindi dahil kay PBBM? Ngayon, sasabihin nila, mangag-adik daw si PBBM. Wala daw nagagawa sa kanyang termino. Sige, matanong ko nga kayo, nagawa ba yan ng amon nila? Nagawa ba yan ng past administrasyon na number 1 sa ekonomiya ng bansa ang Pilipinas? Hindi. Anong nagawa? Baon sa utang. Yun pala yun. Baon sa utang ang Pilipinas. Yun talaga. Hindi ko sinisiraan yung amo nyo. Talagang sira na sila, mga kababayan. Kitang-kita na kahit saan ho. Balita din po yan. Kung ilang trilyon po ang iniwang utang ng past administrasyon sa admin ngayon. Ito. Inanunsyo ng Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ang Pilipinas sa turismo sektor ngayon ay nagawa ng maging isang mahalagang haligi ng ekonomiya ng bansa. Paliwanag ng kalihim, ito ay bunsod na all-time high tourism revenue na nasa 760 billion nitong 2024. Biruin nyo, 76 billion mga kababayan ang kinita ng Pilipinas sa turismo. Kalain nyo yan kung gaano kalaki yan mga kababayan. So nagawa ba yan nila? Tapos sasabihin nyo binabaw ni PBBM sa utang ang Pilipinas? Alam nyo, kaya tumataas ang utang ng Pilipinas dahil yan sa laki ng utang na iniwan ng past administrasyon. Alam nyo kung bakit? Tumataas po. Pag tumaas po ang value ng dollars mga kababayan, matik po natataas po ang utang ng Pilipinas. Wala naman tayong nabalitaan na panay utang si PBBM. Ngayon lang.
mga kababayan. Nag-anunsyo siya, nauutang siya ngayong mahigit 600 billion mga kababayan. So yun naman po mga kababayan, malamang alam naman natin kung saan dadalhin yun siguro. Pandagdag sa mga proyekto o pandagdag doon sa mga tinanggal niya na hindi na bigyan ng budget mga kababayan. Tulad ng sa flood control, no? 'Di ba? Binito ni BBM 'yun. Baka kaya maglulun si BBM para doon, no? So marami ding umalma doon mga kababayan sa pagbito, sa pagwala ni BBM sa flood control. Kung sino yung nagalit noon at naghahanap ng pera sa flood control, sila naman ngayon, yung ngawa, bakit daw tinanggal ang budget sa flood control? So, yun yung mga tao na hindi mo alam kung anong gusto nilang mangyari sa gobyerno, mga kababayan. Ngawa sila dati, hinahanap nila yung flood control ni PBBM na 5,500 flood control, kung saan na daw yung budget. Ngayon, tinanggal na ni PBBM, mga kababayan, kasi nga, ay pinpriority niya yung ating DepEd. Nagagalit yung mga didilis, mga kababayan, no? Grabe talaga, no? Wala pupuntahan talaga ang gobyerno sa utak didilis, mga kababayan. So yun po. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Thank you. Bless.